Mga hakbangin ng mga bansa sa Timog Silangang Asya, kaugnayan ng likas kayang pag-unlad. Tayo'y magbalik-aral. Nasyonalismo at patriotismo. Ano nga ba ulit ang mga ito? Nasyonalismo. Ang nasyonalismo ay isang ideolohiya o ideya na nagtuturo ng pagmamahal at katapatan sa sariling bayan, na kadalasang nagpapakita ng pagpapalaga sa kultura, tradisyon at kasaysayan nito. Patriotismo. Ang pagkamakabayan ay nagpapahiwatig ng positibong pag-uugali ng isang tao sa kanyang sariling bansa, sa kanyang nasyonal na bayang sinilangan, sa kultura nito, sa totoong kasapi nito at sa interes nito. Pagsusulit. Panungto, sagutin ng mga pangungusap kung ito ba ay nasyonalismo o patriotismo. Mga tanong. Una, paggalang sa mga bayani. Pangalawa, pagboto. Pangatlo, pagdiriwang ng araw ng kalayaan. Pang-apat, paggalang sa mga simbolo. Panglima, pagsunod sa batas. Heto ang mga tamang sagot. Sa Timog Silangang Asya, abala ang bawat pamahalaan sa pagsasama ng SDGs sa mga patakaran upang makamit hindi lamang ang pambansang pag-unlad, kundi ng regional na layunin nito. Sa kanilang Tourism Development Plan 2023 at 2027, patuloy na sinasagawa ng bansa ang hangad nitong gawain. Pangunahing wellness destination ang Thailand. Binibigyan din ng Thailand ang pagpapaunlad ng ekonomiya. Kayang-kaya't iniugnay nito ang mga plano sa SDG 8, disenteng trabaho at paglago ng ekonomiya, at SDG 9, industriya, pagbabago at infrastruktura. Saklaw rin ng kanilang programa ang pagbabawas sa kahirapan at pagpapaunlad ng lipunan na kaugnay ng SDG 1, walang kahirapan, at SDG 4, pagkakaulubang mga programang panlipunan, dekalidad na edukasyon at pangangalaga sa kalusugan. Dahil sa lantad ang bansa sa mga kalamidad at natural na sakuna bukod pa sa climate change, binigyan halaga ng pamahalaan ng SDG 13, pagkilos sa pagbabago ng klima, at SDG 11, pag-unlad ng mga lungsod at komunidad. Pagsisikap ang isinagawa ng bansa sa pagpapahusay ng katatagan ng mga pasilidad at iba pang bagay na kaugnay sa klima. Pagsusulong ng mga programang may kinalaman sa enerhiyang renewable, pagpapatupad ng mga planong makakatulong sa pagpapanatili ng kaayusan sa mga lungsod at pagpapabuti ng disaster risk reduction and management. Heto ang mga binigay nila: educational insurance, health insurance, at panghuli, livelihood support. Tulad ng ibang bansa, ang Malaysia ay nakagawa rin ng hakbang tungo sa pagsulong ng SDGs sa 11th Malaysia Plan noong 2016 at noong 2020. Bilang lakas ng pamahalaan ang estratehiya at pulisya upang mapagtagumpayan ang SDGs. Saklaw ng planong ito ang matinding paglilinaw ng sumusunod na sektor: pagwawakas sa kahirapan, pagkaloob ng dekalidad na edukasyon, abot kayang pabahay, pangangalaga sa kalusugan at pangangalaga sa kapaligiran. Binigyan din ng bansa ang green technology at enerhiyang renewable upang mabawasan ang suliranin sa climate change at tuloy na mapabuti ang likas kayang pag-unlad. Saklaw rito ang pagsulong ng enerhiya at pagpapakilala sa mga pulisya at insensitibo sa pagsuporta sa pag-unlad ng green industries.
Aktibo ring nakikisa ang Indonesia sa pagpapatupad ng SDGs na pagkaloob sa pinakahuling National Medium-Term Development Plan noong 2020 hanggang 2024. Ang bansa ang SDGs bilang batayan nito sa pagpapaunlad. Nakapokus ang plano ng bansa sa pagbawakas ng yamang tao, pagpapaunlad ng infrastruktura, paglilinang ng pagpapaunlad sa ekonomiya. Inilunsad ng Indonesia ang SDG Villages Program na layong mapalakas ang kanayuan ng bansa upang makamit ang tagumpay ng SDGs nang nakapokus sa pagtaas ng buhay ng mga tao sa kanayuan. Kasama rito ang pagkaloob ng dekalidad na edukasyon, malinis na tubig, sanitasyon, pagpapanatili ng agrikultura at pagpapalakas ng ekonomiya. Kasama sa programang ito ang panawagan ng pamahalaan sa mga mamayanan nito na suportahan ang programa upang makamit ang layon ng SDGs. Bilang isang bansa na mayaman sa biodiversity, binigyan prioridad ng pamahalaan ang pangangalaga sa kapaligiran kaugnay ng SDG 13, pagkilos sa pagbabago ng klima, at SDG 13, buhay sa lupa. Saklaw ng programa para dito ang pagbabans ng greenhouse, pagproprotekta ng kagubatan at biodiversity at pagsulong sa pananatili ng paggamit ng lupain. Isinulong din ng bansa ang pagkakamoy ng SDG 3, mabuting kalusugan at kagalingan. Sa pamamagitan ng bansang Health Coverage Program, ito ay pinagkaloob ng abot-kaya at nakasukses na serbisyong pagkalusugan para sa lahat ng mamamayanan. Ang bansa ay nakapagtupad na rin ng iba't ibang paraan upang maisulong ang pagkakaroon ng malinis na enerhiyang pagpapanatili ng maayos na lungsod, pagbabawas ng basura, maayos na pangangalaga sa tubig at pangangalaga ng biodiversity. Gayun din ay nakapagpapaunlad ng ekonomiya at nakakapagsusustina sa pagkokonsumo at produksyon kaugnay ng SDG 12. Ang Singapore Smart Nation Initiatives na kaugnay ng SDG 9, industrisasyon, pagbabago at infrastruktura at SDG 11, pagunlad ng mga lungsod at komunidad ay kahangang-hangang na isusunong gamit ang kapakinabang na teknolohiya at nakapagpapabuti sa pagpaplano sa tulong ng mga mayaman na bansa. Napagkaloob naman sa Rectangular Strategy for Growth, Employment, Equity, and Efficiency in Cambodia ang SDG. Planong ito ay nakapokus sa SDG 1, walang kahirapan, SDG 4, dekalidad na edukasyon, SDG 2, walang nagugutom, SDG 8, desendik trabaho at paglago ng ekonomiya, SDG 13, pagkilos sa pagbabago ng klima at SDG 15, bahay sa lupa. Masigasig na pinagpupursigihan ng banasa ang pagpapahusay ng pagkakaroon ng akses sa edukasyon, serbisyo, pangkalusugan, mga programang magbibigay ng proteksyon sa mga mamayanan at pagpapatatag ng mga infrastruktura partikular na sa mga mayon. Oportunidad para sa mga paghahanap buhay, lalo na sa mga kanayuan. Kasama rin sa mga plano ng bansa ang pagproprotekta at pangangalaga sa likas na yaman, konserbisyon ng biodiversity at higit sa lahat ang pagpapanatili ng turismo. Kaugnay naman ng SDG 5, pagkakapantay-pantay ng kasarian. Ginagawa na ng bansa ang masuring paraan upang mapabutis ang kalagayan ng kababaihan sa edukasyon, kalusugan, oportunidad sa ekonomiya at pagkakaisa sa politikal na pagpapasya. Wala rin ang Laos sa ang kahalagaan ng SDGs. Binigyan halaga sa bansa ang pagwawakas sa kahirapan at paglilinang ng lipunan kamugnay ng SDG 1, walang kahirapan, at SDG 4,
dekalidad na edukasyon. Matinding pagsisikap ang isinagawa ng bansa tungo sa pagpapahusay ng akses sa edukasyon na kararaming populasyon, pagkakaloob ng serbisyong pangkalusugan o proteksyon, panlipunan lalo na sa kanayuan. Mahalaga ring pinagsisikapan ng bansa ang pagpapahusay at pagpapanatili ng agrikultura at pagpapaunlad ng mga nayon at pagpapahusay ng kabuhayan kaugnay ng SDG 2, walang nagugutom, at SDG 8, disenteng trabaho at paglalago ng ekonomiya. Namuhunan rin ang bansa para ikauunlad ng transportasyon, infrastruktura, enerhiya at konektadong digital upang maisaayos ang konektibidad ang pagsusulong ng ekonomiya ng bansa kaugnay ng SDG 9, industriya at pagbabago at infrastruktura. Napagkaloob din sa National Action Plan for the Implementation of 2013 Sustainable Development Agenda ng Vietnam ang masusing implementasyon ng SDGs. Dahil sa nakaraang karanasan sa kasaysayan ng bansa, itunoon ng Vietnam ang programa nito. Walang kahirapan at SDG 4, dekalidad na edukasyon. Hindi rin naman binaliwala ng bansa ang implementasyon ng mga paraan upang mabawasan ang epekto ng climate change, pagpapasagana ng enerhiyang renewable, pagproyekta sa likas na yaman, konserbasyon ng biodiversity at pagsasaayos at pagpapanatili ng malusog na kapaligiran. Sa pangkahalagahan, kinilala ng ASEAN ang ilang lungsod sa rehiyon upang nangunguna o model cities na nagsisikap na maitaguyod ang SDGs. Ang mga lungsod na ito ay nanguna sa paggawa ng hakbangin upang makaambag sa SDGs. Halimbawa ng mga lungsod na ito ng Davao at Dipolog sa Pilipinas, Kep sa Cambodia at Malang sa Indonesia. Ang Malang ay nakilalang sa pagtawag ng mga Community Recyclable Recovery Center na tinatawag na West Banks, na binigyan din ang SDG 11 sa mga pananatiling lungsod at komunidad, at SDG sa panagutang production at pagkonsumo at SDG 14, kalusugan ng mga karagatan. Sa laod ng UNESCO World Heritage City, ang Luang ay nagbigay ng prioridad naman sa wastewater treatment sa Cambodia, Kep at Pursat, at Myanmar, Yangon, Mandalay at Pin O Luin. Nakipagtulungan ang mga opisyal ng lungsod, negosyante at mga sivil society volunteer upang palakasin ang waste management system na direktang nakaambag sa SDG 6 sa tubig at sanitasyon. Bilang pagpapatuloy sa SDGs at pagpapabuti ng mga layunin ng organisasyon, inilahad ng ASEAN ang deklarasyon ng ASEAN 2025, ASEAN Community Vision 2015 o Kuala Lumpur Declaration on ASEAN 2025. Ang pagpupulong ng mga leader ng ASEAN sa Kuala Lumpur noong Nobyembre 25, 2025 ay nagpatibay ng isang dokumento para sa sumusunod na hakbang sa pagbuo ng magandang komunidad sa Timog Silangang. Ang program ng organisasyon sa hinaharap ay nakaloob sa ASEAN 2025, Forging Ahead Together. Pagsusulit. Isulat ang letra ng tamang sagot.